Binado. Yes, good morning sa mga followers ni Sir. Tropang Bisaya. Bukas, ang kabayanan niyo po, abangan niyo ang pag ulit ating magigiting na 18 Marines at ng 14 pa na karagdagan para sa investigasyon na gaganapin bukas ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Peter Alan Cayetano na gaganapin na EDSA. So, update po kayo, ay naka-post naman kung saan yung location. Kita-kita tayo bukas, magkaisa tayo sa panawagan na ito. Kung mahal ang ating bayan, pumunta tayo, magbigay tayo oras at panahon para bigyan ng suporta ang istigan. Open ko ito. So, kita-kita tayo dyan bukas. Sir, paano mo pagka bumaliktad si Senator Joel? Yun ang isa sa problema ngayon. Kaya kami tayo ngayon nananatili dito sa labas na hindi natin bago kami na pumasok yung mga empleyado so kung ano man yung mga kaganapan na meron daw usap-usapan o haka-haka na itong si Senador Joel Villanueva ay babaliktad at susuporta sa grupo nila Win Gatchalian at nila Tito Soto. So sana naman po ito lang bilang isang ordinaryong Pilipino, kung makakarating ito sa iyo Senador Joel Villanueva, yan po ang wag na wag nyong gagawin dahil isa po sa nakasaalang-alang dito ay ang inyong simbahan. Kung anong reliyon ang sinasakupan nyo ngayon. Isang pagkakamali mo lang po, ito lang ang nakikita ko, masisira, mawawasak ang inyong matagal nang pinapangalagaang religion at masisira ka sa taong bayan. Alam mo naman ang nangyayari ngayon, galit ang taong bayan sa nangyayari ngayon na sasamantala, pagnanakaw, pagsabwatan sa mga sindikato. So, sindikato na po ang nagpapatakbo sa bansa natin. Yun po ang katotohanan. Kaya ang masasabi ko lang, Senator Joel Villanueva, panindigan po kayo para sa tama, para sa bayan at sa bayan ng Pilipino. Huwag po kayong patinag, huwag kayong patakot. Nandito kami, nakasuporta sa inyo. Nawa ay hindi mangyari yung mga bagay na pagsisisihan nyo pag ito'y ginawa nyo. Yun lamang po. Sir, baka may mensahe po kayo kay Senator Chis Escudero. Kay Senator Chis Escudero, alam naman natin na bakla din yun eh. Parehas sila ni Mick Subiri, mga bayot yan eh. Ngayon, noon na pa lang, inaasahan ko na talaga na babaliktad at babaliktad yun. Kasi, wala eh, hindi natin alam pero nakikita ko, takot siya at na didiktahan din siya na-influensyahan siya ni Hart. Natatakot si Hart na maipit siya, makakasuhan. So ganito lang po, si Senator Jinggoy nanindigan. Tinanggap niya kung ano man yung ginawang paratang ng administrasyong ito. At alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawa. Kaya hinarap niya yun. Ngayon, Jess, ito lang masasabi ko kung makakarating sa iyo ito. Dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo na sa taong bayan at sa bayang ito ng aligasyon patungkol sa iyo sa tanggap ng mali-malita. Pinatunayan mo na totoo para sa amin, totoo. So yun lang, dahil sa ginawa mong pagbaliktad at pagsuporta, doon pa lang makikita ng taong bayan na ikaw ay guilty. Kaya ka bumaliktad para pagtakpan, proteksyonan ang iyong ginawang kamalian. So dapat ang ginawa mo, dahil meron kang kamalian na ginawa, nanindigan ka na lang na pagdating sa panahon, ano man ang iyong pagkakamali, dahil nanindigan ka, mapapatawad ka ng mamamayang Pilipino. Pero sa ginawa mo, bumaliktad ang barko nyo, sigurado, mananagot ka sa taong bayan. Sir, konti na lang sa dalawang tulpo, sir. Sa dalawang tulpo. Nagtan mo ba dati ang mga tulpo? Sa totoo lang noon, oo, idol natin yan. Kasi yung Tulfo Brothers. Ngayon, dahil makasa nga doon sa kanilang programa sa radyo at TV,
inidulo sila. Hindi naman ligid sa kalaman natin. Inidulo sila ng mamamayang Pilipino. Yun po ang ating inasahan noon. Pero kabaliktaran nung sila ay binigyang pagkakataon ng mamamayang Pilipino para maglingkod sa taong bayan at ihalal bilang senador ng bansang ito, doon lumabas ang kanilang totoong pakay o interes sa bansa. So pinakita lang nila na yung kanilang matagal nang iniingatang pangalan at kanilang prinsipyo ay pagkukunwari o isang alam mo yung yung kadramahan. So ngayon, dalawang magkakapatid, naamon ko kayo kayo wala naman talaga kayong bayag na tapang puro lang kayong ngak-ngak darating ang panahon. Yung tapang nyo, panindigan nyo, yung sinasabi nyo, yung pagpilyuhan nyo yung mga senador, wala naman kayong binatbat puro lang kayo salita. Gusto nyo, harapin ko kayo dalawa dito sa harap tayo ng senador, dito kung saan kami nagrarally. Bakit harapin ko kayong dalawa magkakapatid? Harapin ko lang kayo. Pero siyempre pag nandito kayo, tatanungin ko kayo kung ano gusto nyo dalawa. Kung anong gusto nyo, ibigay ko. Yun lamang. Ano pa po? Kunti na lang. Yes. Baka may mensahe po kayo kay BBM. Ay BBM, simple lang. Mag-resign ka na. So hindi mo, siguro naman, yung salitang mag-resign ka na, hindi ka natatablan kasi makapal mukha mo At isa pa, takot ka, wala kang paninindigan sa sarili mo. Ngayon, ang ginawa mo sa bansa, na pag-traidor, pagnakaw, at yung isyong pagdodroga mo, sa totoo lang, sobrang galit na ng mamamayang Pilipino sa inyo. Yung pagkakataon na dapat iangat nyo ang apelyidong Marcos sa kabila nung nangyari sa iyong ama noon, iba yung naging iba yung aming naranasan. Bagkos pinatunayan mo sa mga sa sambayan ng Pilipino sa Pilipinas na ang pamilya nyo ay magnanakaw at isang sindikato. Yun lamang, kung hindi ka magpusa mag-resign, nasa sayo yan. Pero bilang na ang oras at araw mo. Yun lang yung masasabi. Pero sinuportahan mo dati si BBM, sir? Oo naman, dahil dun sa pagsuporta kay BBM at doon sa napagkasunduan, ayon na rin doon sa unit team na pagbigay ng tiwala ni Inday Sara sa pamilya Marcos, doon sa inaasahan ng taong bayan na unity and continuity. Ano ba yun? Pagkakaisa at pagpatuloy ang nasimulan o yung mga proyekto ni Tatay Digong na inaasahan natin na yun ang makakapagpaahon o makakapagpaayos ng ating ekonomiya at ng ating pangkabuhayan. Pero anong ginawa niya? Wala pang isang taon, lumabas na ang totoong kulay ng kanilang pagkahudas o pagkatraidor. Ginawa nila kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Ito lang masasabi ko sa inyo, kahit anong gawin nyo, paninira o ano pang sabwatan, hindi nyo na matitinag sa puso ng tao bayan ang pagmamahal sa pamilyang Duterte. Nakatatak na yan. Kahit mamatay man kami, nakatatak na yan sa puso namin. Dahil nakita namin sa kanilang totoong pamumuno at pagmamahal sa bayan at malasakit. Yun lang po. Napakasimple lang. Sir, isang tanong na lang, sir. May isang tanong pa. Last na to. Sir, ang binabato ng mga Marcos, even ng mga pinklam sa supporters, even ng mga karali, mga bayaran daw, anong masasabi? Yung masasabi doon sa mga nag-aakusan, may bayaran, sa lamang sabi ko sa inyo, fuck you. Ito lang. Sabi po, ang mga tunay na mga voluntaryo na mga pamasahe, malasakit sa bayan, wala nga pamasahe, sasabihin bayaran. namin sa inyo, kami po ay hindi binabayaran dito sa aming ganap. Sinasakripisyo namin ang